paglingap mo'y walang hanggan sa amin. Ang buhay ay inalay mo upang kami ay matubos. Dugo mo ay nabuhos dahil sa aming kasalanan. Kung di dahil sa pag-ibig mo, walang maliligtas. Bawat patak ng iyong dugo, nalinis ang aming sala. Sa sugat at mga latay mong natamo, Panginoon, sa hirap at pagpapakasakit na iyong dinanas. Salamat sa'yo, Panginoon, pag-ibig ang siyang naghari sa puso mo. Kung di dahil sa'yo, paano ang mundo?
dahil sa'yo. You're the God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil torn before you. You silenced the boast of sin
powerful name it is, the name of Jesus. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, and nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Panginoon, minsan pa, kami po'y nagpapasalamat sa iyo sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin na muli makapakinig ng salita mo. Salamat, Panginoon, binigyan mo kami ng opportunity once again to praise you. Pagdamutan mo, Panginoon, ang aming mga nakayanan, Panginoon. Panginoon, dahil wala po kami magagawa kung wala ka, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa pag-iingat mo. Salamat sa pangunaw mo sa kabila na marami po kaming pagkukulang. Panginoon, patuloy o Diyos, sa pagkakataon po ito, handa mo ang aming mga puso, ang aming mga isip, Panginoon, sa pakikinig ng mga salita mo. At hayaan mo, Panginoon, O God, ikaw lamang po ang mapapurihan, ikaw lamang po ang maitaas, wala na pong iba, Panginoon. Hayaan mo ang kadakilaan mo, Panginoon O God, na siyang mamayani po dito sa lugar na ito. At hayaan mo rin, Panginoon O God, ang Holy Spirit mo ang kumilos sa bawat isa po sa amin na nandirito, Panginoon. Kung sino man na nanghihinay, palakasin mo sa pamamagitan ng mga salita mo. At kung sino man ay may sakit, Panginoon, ay pagalingin mo through your word. And Lord, kung sino man ay may hinihingi sa iyo, Panginoon, bigyan mo ng katugunan ang lahat ng kanilang pangangailangan, Panginoon. Ikaw na po ang bahala, Panginoon. Lord, I pray that be God in this place. Pakita mo sa mga anak mo na ikaw yung Diyos na tumutugon, ikaw yung Diyos na nakikinig, ikaw yung Diyos na tumutulong, at higit sa lahat, ikaw yung Diyos na kumikilo sa amin po mga buhay, Panginoon. Kaya hindi, Panginoon, basbasa mo yung abang lingkod, Panginoon, hayaan mo yung kalooban mo lamang ang aking masabi, dahil kung sa gana ng aking sarili, wala po ako magagawa, Panginoon. Ikaw po ang mangusap, ikaw po ang magsalita po sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Maraming salamat, kiniklaim po namin ang victory sa araw na ito. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Unang-una po sa lahat, maraming salamat din sa ating Panginoon for this opportunity. Kaya din po on behalf of our beloved Bishop Louie and Pastor Norma, salamat sa pagkakataon na makapag-share ng salita ng ating Panginoon. Salamat din po sa ating mga elders, sa ating mga diaconate, sa lahat ng mga leaders na nandito. Salamat po sa suporta po ninyo, sa lahat ng mga workers and even the members. Maraming salamat. Alam ko na kanya-kanya tayo ng mga battle sa buhay, mga kapatid, pero sa kabila nun, nandito pa rin kayo. Sumusuporta pa rin po sa gawain ng ating Panginoon. So sa hindi po pagtatagal, if you have your Bibles, you can turn your pages in the book of 1 Kings chapter 18, verse 36. And it came to pass, at the time of the offering of the evening sacrifice, that Elijah, the prophet, came near and said, Lord, God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known this day that you are God in Israel, and I am your servant,
and that I have done all these things at your word. And our topic is entitled, Basta Gawin Mo Lang. Makakaupo na po tayong lahat. So according to the book of Luke, chapter 21, verse 11, nasabi po rito, and there will be great earthquakes in various places, and famines, and pestilences, and there will be fearful sights. Ulitin ko, there will be fearful sights, and great signs from heaven. Ang sabi po ng Bible, there will be fearful sights that will be seen or heard in the last days. So in which tayo po na naninirahan po dito sa mundong ibabaw, either we are going to be warriors or warriors. So in other words, dalawa lang po ang choice po natin or ang pagpipilian po natin. Mamimili ka lang, warrior ka o warrior ka. But unfortunately, majority of Christians, hindi ko naman po nila lahat, kaya lang majority po or some would rather choose to be warriors rather than being a warrior. Bakit po? Kasi po, number one reason is because of fear. Alam niyo po, ang dami pong tao, madami pong bagay na kinatatakutan. Ang iba po, takot po magkasakit. Ang iba, takot po mamatay. Ang iba, takot po magutom, kaya lalo lumolobo, di ba? Ang iba, takot po mawalan ng trabaho. Ang iba naman, takot po mawalan ng pera. While others, takot naman pong iwanan ng asawa. And so on and so forth. So maraming bagay na kinatatakutan po ang tao. That is why, a lot of people give in easily to fear. And allow it, ang mabigat, and allow it to destroy their lives. Tapos kinukuha pati yung kapayapaan nila. Or winawasak po yung kanilang kapayapaan. While others, ang nakakalungkot, they keep on feeding and feeding their fears. Kaya all the more, nananaig po yung takot po sa kanila. Bakit? Finifeed mo eh. Brothers and sisters, once that you feed your fears, all the more it will become stronger. Pakain ka ng pakain. Pinalalaki mo yung takot. Pinalalakas mo. Pinatataba mo. Pinalulusog mo. But do you believe that you can fight your enemies despite of your fears? Sino po naniniwala? Ako po, naniniwala po ako ron. Kaya nga po, hindi po ibig sabihin na meron kang takot at hindi ka nalalaban. But the question is, how are we going to fight our enemies sa kabila ng takot? Yan po ang tanong. Remember, brothers and sisters, the fight will be unequal. Bakit ko po sinabi? 1 Peter chapter 5, verse 8. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. So kung pag-aaralan natin yon, binanggit yung leon, dito po sa talatang ito, mapapansin po ninyo, there is nothing equal with a man and a lion. Pagdating po sa strength, sa lakas, imposible po maging magkasinlakas ang tao at ang leon. So it is a mismatch. At di hamak na mas makapangyari o mas malakas po ang leon kaysa sa tao. Sigurado po yun. At malakas po talaga ang leon. Kaya nga po nagiging unequal po talaga. In other words, dihado ka. Second, there is nothing equal with David and Goliath when it comes to size. So kung titignan po natin, si David po ay isa pong teenager. Or probably nasa late teens na siya or early teens. While si Goliath is a 9-footer or 9 feet na taas na higante. At hindi lang po yan, siguradong malakas po yan. Dahil malaking tao, higante nga eh. So para ikumpara mo ang isang teenager sa isang higante. Kaya nga sinabi ng mga 10 spies, di ba, na para silang mga tipaklong lang. So ibig sabihin, in terms of size, maliit po talaga ang isang ordinaryong tao na katulad po ni David. So para mo na din sinabi na nakipag one-on-one po ako kay Yao Ming kundi kay Shaquille. So kung sino mang malahigante ang taas sa basketball. So therefore, David is no match for him. The fight will surely be unequal. Third, there is nothing equal
with the Israelites and the walls of Jericho in terms of fortification. Imagine, yung pong kapal ng inner wall is 25 feet at yung pong outer is 30 feet. Gaano po kakapal yan? Paano magiging patas po ang laban sa mga Israelita against a wall na napakakapal at napakatibay para gibain at mabagsakin? So kumbaga sa modern warfare, it is nuclear weapons na mga tangke nandyan, yung mga machine guns nandyan, against knife and swords. Paano mangyayari maging patas ang laban? So in other words, it is an equal fight para sa kanila. Now meanwhile, pang-apat, there is nothing equal with Christians and the spiritual forces of darkness in terms of visibility. Just imagine, hindi po natin sila nakikita because they are spirits. Kaya nga nagiging underdog tayo. Paano po tayo lalaban sa isang bagay na hindi po natin nakikita? Na kahit anong suntok mo, kahit anong sipa mo, wala po tayo matatamaan for sure. Na para kang sumusuntok at sumisipa sa hangin. So kumbaga sa virus, na katulad po ng COVID, ang mga tao kahit anong iwas ay hindi po makaiwas. Bakit? Dahil hindi mo nakikita eh. At wala pang vaccine nun. Kaya marami po ang tinamaan ng virus. Ang iba namatay pa. Why? Unequal ang laban. So in other words, these are just some of the things or some of the reasons why people are afraid. But believe it or not, brothers and sisters, ladies and gentlemen, our nothingness, yung ating pong kawalan, plus the almightiness of God will make you more than equal with the enemy. Bakit ko po sinabi? First example, si Goliath po yung kanya pong pagbagsak. Goliath's downfall in 1 Samuel chapter 17 verse 50. So David prevailed over the Philistine with a sling and a stone and struck the Philistine and killed him. But there was no sword in the hand of David. Noong una, ang sabi ng mga talatang ito, na na-meet niya po si Goliath, ang sabi niya, I have come to you in the name of the God of Israel. Meaning, brothers and sisters, dito po pinapakita ng ating Panginoon, or because of our God, because of the power of our God and His almightiness, ano nangyari? Bagsak si Goliath. Talo si Goliath. Take note, it is not because of David's power or David's strength, but it is all because of God's power. At naniniwala po ako na yung pong nothingness ni David was accompanied by the almightiness of God. Kaya nga po natalo si Goliath. Second, what about Jericho's wall falling down in Joshua 8:20? So the people shouted when the priests blew the trumpets. And it happened when the people heard the sound of the trumpet and the people shouted with a great shout that the wall fell down flat. The wall fell down flat. Brothers and sisters, I just want you to know that it is all because of God's power and almightiness. Kaya po bumagsak po yung walls of Jericho. Kung sa mga Israelita lang, hindi po babagsak yun. Hindi nila kayang pabagsakin kung sigaw-sigaw lang din. Hindi po. Pero dahil po doon sa almightiness ng Diyos, nakasama po nila nung pagkakataon po yun, bumagsak po yung wall. Take note, they are nothing compared to its fortification, mga kapatid. Pero yung nothingness nila, yung pagiging kawalan nila, sabihin na natin, pagiging wala nilang kwenta, sabihin na natin ganon. Pero plus yung almightiness ng Diyos, ano po nangyari? Bagsak yung walls ng Jericho. Not only that, pangatlo, what about the devils in the New Testament? Casted out in Matthew chapter 10 verse 1. And when He had called His 12 disciples to Him, He gave them power over unclean spirits to cast them out. Ulitin ko, to cast them out and to heal all kinds of sickness and all kinds of disease. So brothers and sisters, it is all because of God's almightiness. Dahil hindi po yan lalayas kung sa mga disciples lang. Because they are nothing. But take note, their nothingness plus yung pong almightiness ng Diyos, lumalayas or nakakapagpalayas po sila ng demonyo.
However, the question is this, what is their secret? Or paano na nangyayari na natatalo natin ang kaaway? Although alam naman natin na nandun yung almightiness ng Diyos. At parte po ng Diyos na ipanalo ang laban. Pero naniniwala po ako na meron po tayong parte na kailangan po natin gawin to achieve victory. Now, what is that? Brothers and sisters, I just want you to know, though you are having a cold feet or binabalot ka ng takot, you must still have that courage to fight your enemies. Kailangan. And I believe that we can fight the devil kahit na natatakot ka. At mananalo po tayo. Although hindi po ibig sabihin na warrior ka, hindi ka na natatakot. Pero hindi naman din po ibig sabihin na natatakot ka, ay hindi ka na lalaban. But all the more, kailangan mong lumaban. Amen po. At pag sinabi po natin courage, it does not follow na hindi ka na natatakot. But rather, it means doing what you are afraid to do. Meaning to say, pag sinabing katapangan, gagawin mo yung bagay na kung ano man yung kinatatakutan mo. So, all the more na nalalagay tayo sa isang sitwasyon na kinatatakutan po natin, hindi po para matakot, but rather para lumabas po yung tapang po sa atin. Dahil hindi natin masasabi na matapang tayo kung hindi naman tayo natakot. In other words, to cut the story short, patulad ng binanggit natin talata, fearful sights or events or situations will happen para lumabas ang tapang. And furthermore, if you want to win the battle, you need the miracle of God. Kailangan mo. At ang miracle po will only happen at the miracle territory. Ano po ibig sabihin? If you are familiar with the eagle and the snake na storya, ito pong agila did not fight the snake on the ground. Hindi po. Ano ginawa ng agila? Kinuha niya po yung ahas at dinala niya po sa ere, sa sky. And take note, to change the battleground. Tapos anong ginagawa ng eagle? I-release niya po yung ahas sa sky, sa ere. Now, bakit po ganito po ang fighting style po ng eagle? Dahil unequal po ang magiging laban po nila pag sa lupa po siya makikipaglaban. Pero pag dinala niya po sa ere yung ahas, the snake has no stamina. It has no power pag nasa ere. And it has no balance pag nasa ere. So it is useless. Mahina, vulnerable. Unlike dito po sa lupa, wherein it is more powerful, wiser, and deadlier. So ibig sabihin, you have to take your fight into the miracle territory. And that is true spiritual or spiritual battle sa pamamagitan ng panalangin at pagsunod sa salita ng Diyos. Bakit? Because when you are in a spiritual realm, brothers and sisters, God takes over your battles sa hindi po nakakaalam. Uulitin ko, pag ikaw ay nasa spiritual na real, ang Diyos po ang lumalaban para sa'yo. Hindi mo lang alam. So, ibig sabihin, do not fight the enemy in his comfort zone. Wag! Kung saan nandun yung advantage sa kanya. But rather, change the battleground like the eagle. Bakit? Because you will be assured of a clean victory. In other words, mananalo ka. Why? Dahil dinala mo sa spiritual ang laban. Inalis mo ang kalaban sa comfort zone niya. Brothers and sisters, this is a classic example of another level of thinking. It is a level above wherein we extend our perceptions beyond what our physical senses perceive. Na iniisip natin na totoo sa puso natin. It is though there are two parallel universe. At tayo po'y mamimili which one to inhabit. Yung po una, yung realm of radical materialism. Ano po ibig sabihin? It is a philosophical perspective na nag-e-emphasize po dun po sa kahalagahan po ng matter, ng material processes in shaping the world.
So in which, ang makikita lang is what? Yung pong, ng ating pong with the physical eyes. Is accorded dun po sa true reality at all. Yet, sa spiritual term, yung pong mundo, ito pong mundo na ito, is not what is ultimately real. In fact, nagpo-form po yan or gumagawa po yan lang ng isang veil of illusion. Ibig sabihin yung pong metaphorical concept that our perception of reality is often obscured by what? By illusions or yung mga false beliefs po na humahad lang po sa atin makita po yung katotohanan about ourselves at yung pong mundo sa paligid po natin. So sa harapan po ng mundo, that's actually mas totoong realidad. Though hindi po nakikita ng physical eyes natin. Now, in a simpler explanation, for your information, yung pong material realm, ayan po yung realm ng ahas, ng snake. Pangalawa, yung spiritual realm, yan po yung realm ng eagle. At ang real po na material is where fear resides. Meaning, dyan po nananahan ang takot. While ang real po ng spiritual, there is miracle. There is miracle. It is a shift from the snake to the eagle or from fear to miracle. Ibig sabihin, it lifts the mind to a higher level of wisdom and power. Na instead na nagpapahina po sa atin, mas lumalakas po tayo. It is giving us the victory over worldly forces that might otherwise defeat us. So to cut the story short, dinala po ng eagle yung ahas sa arena niya. Dahil alam po ng eagle na wala po siyang laban pag sa lupa pa niya dadaanin or ang dadalhin ng laban. Kaya dinala niya sa pinakamataas. Ano ibig sabihin? God is telling us, is telling you and me, is telling all of us that we can fight the devil kahit meron kang takot, kahit unequal ang laban. Pagdating sa pera, pagdating sa sakit, pagdating sa iba't ibang klase ng problema. Pwede. Pero siguraduhin mo lang, huwag kang mawawala sa arena mo. Yan po yung battlefield ng mga warrior eh. So ibig sabihin, huwag kang lalaro sa laro ng kalaban. Rather, hayaan mo yung kalaban lumaro sa laro mo. Sa boxing, ganyan. Sa basketball, ganyan eh. Bakit ka lalaro sa laro ng kalaban mo? Kung alaban mo ang style ng kalaban mo ganito, bakit ka lalaro sa style niya? Hayaan mo siya ang lumaro sa estilo mo. Now, however, the question is, how are we going to fight the battle then? Or to win the battle then, despite of our fears? Tanong, sino-sino po dito gustong manalo sa labanan sa buhay? Taas ang kamay. Lahat tayo. Now, the best example is Elijah in the book of 1 Kings chapter 18 verse 19. Now therefore, send and gather all Israel to me on Mount Carmel. The 450 prophets of Baal and the 400 prophets of Asherah who eat at Jezebel's table. So in total po niyan, 850. So sa madalit sabi, it is an unequal fight. Why? It is a battle between one person versus 850 people. Imagine, isa laban sa 850. Ano ang laban ng isang tao sa ganung kadami? Ilang nga 10 ang kalaban mo. Mismatch na. 850 pa kaya. But in 1 Kings chapter 18 verse 24, then you call on the name of your gods and I will call on the name of the Lord. Sige, tawagin niyo yung mga Diyos-Diyosan niyo at tatawagin ko yung Diyos ko. And the God who answers by fire, He is God. So all the people answered and said, it is well spoken. Call. Game. Sabi ng mga tao. Anong mapupuna po ninyo? Sa kabila ng unequal ang laban, Elijah challenged them all. Tawagin niyo yung mga Diyos-Diyosan niyo at tatawagin ko yung nag-iisa kong Diyos. Unequal. Pero bakit ganun? Was it because Elijah was brave? Was it because Elijah was fearless? Wala siyang takot? Or matapang siya? Isa pong malaking hindi. Bakit ko po sinabi?
Because in 1 Kings chapter 19 verses 1 to 3, and Ahab told Jezebel all that Elijah had done, also how he had executed all the prophets with the sword. Then Jezebel sent message to Elijah, saying, so let the gods do to me, and more also, if I do not make your life as the life of one of them by tomorrow about this time. And when he saw that, he arose and ran for his life. He arose and ran for his life and went to Beersheba, which belongs to Judah, and left his servant there. Ang sabi sa kanya, papatayin kita, Elijah, katulad ng pinatay ko yung mga propeta. Ganon din ang gagawin ko sa iyo. Pero anong ginawa niya? Elijah ran for his life. Ibig sabihin, natakot po si Elijah. Hindi ka tatakbo kung matapang ka. Kumaripas po ng takbo si Elijah. Ibig sabihin, takot din si Elijah. Pero, sa kabila na siya po ay natakot, siya pa din ang naghamon. Could you imagine? Paano nangyari na ikaw yung takot pero ikaw pa din ang naghamon? Ano ibig sabihin? Pwede ka pa rin palang maging matapang. Kahit natatakot ka, pwede ka palang lumaban. Pwede! At pinapakita po ng Diyos sa atin na wala tayong choice kung hindi lumaban. Brothers and sisters, kung gusto mo ma-enjoy ang buhay mo, you have to fight. You must fight. Although the fight is unequal, although you are afraid, but you have to fight. Although you are fearful, but you have to fight. Although you are scared, but you have to fight that good fight of faith. Sa malalit sabi, brothers and sisters, pinapakita po ng mga talatang ito that Elijah was not fearless. But instead, nagpakita po siya ng kaduwagan kay Jezebel. Take note, babae yun. Pati doon sa mga sundalo niya, natakot siya. Sa madalit sabi, magaling po si Elijah sa sayonatsi. Ano ibig sabihin? Sa'yo na yung tsinelas ko at huli na takbo, bahala ka dyan sa buhay mo. Takbo siya. Moreover, going back kay Elijah, although the fight was unequal and he was having a cold feet, pero he was the one who challenged the 850 prophets of Baal and Asherah. Hindi dahil matapang siya, pero malakas pa rin ang loob niya. Kaya lumaban pa rin po siya. But have you ever wondered, how did he have that courage to do it despite of being fearful? 1 Kings chapter 18 verse 36. And it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice that Elijah the prophet came near and said, Lord God of Abraham, Isaac, and Israel, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ng Israel, let it be known this day that you are God in Israel, and I am your servant, and that I have done all these things at your word. Ano ang sabi niya? I have done all these things at your word. Ginawa ko ang lahat ng mga bagay na ito sa pamamagitan ng salita mo. That means, obedience to the word of God gave him the courage to face the challenge of his enemies. Yung pagsunod niya, kaya siya lumakas ang loob. Hindi dahil matapang siya, yung pagsunod niya. Ibig sabihin, nung sinabi sa kanya, ay ginawa niya. Sa madalit sabi, ano man ang sabihin ng Diyos sa'yo, gawin mo lang. Pag sinabi ng Diyos sa'yo na lumaban ka, fight! Pag sinabi ng Diyos na mag-pray ka, pray! Pag sinabi ng Diyos na mag-fasting ka, fasting! Pag sinabi ng Diyos na umattend ka ng church, ng GBS, ng Bible study, ng lahat ng gawain, diretso! Kahit na may trabaho ka, attend! Yan po ang sumusunod po sa Diyos. Go ka lang ng go! Basta sinabi ng Diyos, go! Sa madalit salita, brothers and sisters, yung nga kay Elijah po, nanggagaling po sa sinasabi ng Diyos.
na once sinasabi po ng Lord or ano man na sabihin ng Diyos sa kanya, sinusunod niya. Dahil alam niya, pag sinabi ng Diyos, nagkakatotoo. Amen. Naniniwala po ba kayo pag sinabi ng Diyos na mananalo ka? Maniwala ka lang. Pag sinabi ng Diyos na gagaling ka, therefore gagaling ka. Pag sinabi ng Diyos na magkakapera ka, therefore magkakapera ka. Pag sinabi ng Diyos na malulutas ang problema mo, therefore malulutas ang problema mo. Ibig sabihin, pag sinabi ng Diyos, basta gawin mo lang, sumunod ka lang. Do it! And you will see, kahit natatakot ka, mananalo ka. Yan po yung sikreto ng lahat ng propeta sa Biblia, na kung ano po ang sinasabi ng Diyos, ginagawa po nila, kaya po sila nananalo. But unfortunately, kung minsan kaya po tayo hindi manalo. Why? Because you do not want to do what God says. Yun ang problema. Bakit? We think we know better. Iniisip mo, mas alam mo. Brothers and sisters, truth be told, pag hindi po natin ginagawa ang sinasabi ng Diyos, that means we are not trusting God's word enough. Hindi ka nagtitiwala sa salita ng Diyos. Bakit? Hindi mo sinusunod Kaya nga tayo minsan natatalo sa laban. Pero naniniwala po ako, pag sunod ka ng sunod sa salita ng Diyos, sure ball. Mananalo ka. Kahit natatakot ka pa, kahit unequal pa ang laban, pero basta sinabi niya, sinunod mo, you are going to win. Why? Greater is He that is in you than he that is in the world. Tandaan po ninyo yan. Mas matindi yun nasa atin kesa yun nasa world. Mas matindi yun nasa iyo, yun nasa akin, yun nasa ating lahat. Basta gawin mo lang kung anong utos ng Diyos. Sigurado magmimiracle ang Lord Naalala po ninyo what happened at the wedding when Jesus was invited? Nawalan sila ng wine. Pero gumawa ang Diyos ng paraan. Pero ano sabi ni Mary? Ang sabi ni Mary sa mga tao, gawin nyo lang kung ano sinabi niya. Yun ang sabi ni Maria. Gawin nyo lang kung ano sinabi ni Kristo. Anong ginawa ng mga tao? Sumunod po sila. Basta ginawa lang nila kung ano po ang pinagagawa sa kanila. Ano naging resulta? Nagkaroon ng miracle. Nagkaroon ng miracle. Ano ibig sabihin? Ang susi ay nandoon sa pagsunod. Nasa pagsunod. Basta gawin mo lang and you will see God's miracle. What about yung magbabayad ng tax yung mga disciples? Inutusan ng Lord si Peter, pumunta ka sa dagat. Kunin ang pera sa bibig ng isda. Hindi po sinabi ng Bible na nagreklamo si Pedro. No. But rather, nung sinabi sa kanya, pumunta siya kaagad sa dagat. He just went there at natagpuan niya po yung isda na nandun yung pera sa bibig. Ano ibig sabihin? Basta sinabi at inutos po ng Diyos, gawin mo lang. Without complaining. No buts. Basta gawin mo lang. Huwag po katulad sa mga magulang, di ba? Pag inutusan po minsan ang mga anak natin. Minsan, di ba? Nak, kunin mo yung ganito. Dali lang, daddy. Dali lang, may ginagawa pa ako. Hindi. Sa Diyos po natin, pag sinabi niya, no buts. Pag sinabi niya, sumunod ka lang. Diretso ka lang. Sunod ka lang. Brothers and sisters, I believe God allowed this topic dahil nakikita po ng Diyos. Ang iba po sa atin, ang iba nanghihina, iba you feel hopeless, ang iba you feel discouraged, ang iba you feel depressed, ang iba you feel demoralized. Dahil hindi ka manalo-nalo. But once ginawa mo ang gusto ng Diyos, this morning, I believe 110% you are going to win your battle. At kailangan manalo ka. Dahil ayaw po ng Diyos na uuwi kang talunan. Ang gusto ng Diyos, panalo ka. Though, the battle is unequal. At natatakot ka, basta gawin mo lang. Maniwala ka, mananalo ka. Bakit? Because in Isaiah 55 verses 10 to 11, for as the rain comes down and the snow from heaven, and do not return there, but water the earth and make it bring forth and bud, that is, may give seed to the sower and bread to the eater. So shall my words, ulitin ko, so shall my words
be that goes forth from my mouth, yung lumalabas mo sa akin bibig, it shall not return to me void. Hindi babalik sa akin yan na walang saysay. But it shall accomplish what I please. It shall accomplish what I please. And it shall prosper in the thing for which I sent it. Ibig sabihin, kung ano po ang sinabi ng Diyos, mangyayari. Kung ano po ang makakalugod sa Kanya at kung ano po ang makakalugod sa Kanya ay makakalugod po sa atin. Basta gawin mo lang, why? Dahil pagpapalain daw niya kung saan niya pinadala yung Kanyang mga salita. At sinunod mo, pagpapalain din. Ibe-bless niya ang bawat salita niya, bawat sinabi niya. All you have to do is sumunod at gawin mo kung ano ang sinasabi niya. Brothers and sisters, just imagine, the Word of God itself is already a blessing. Blessing na eh. Lalo na pag binless pa ng Lord. Kaya nga sundin mo na lang or susundin mo na lang at gagawin mo na lang. In the first place, unequal ang laban. Pero pag sumunod ka, magiging unequal ulit. Bakit ko po sinabi? You have the upper hand na. Ibig sabihin, mas lamang ka na sa kaaway, mas lamang ka na sa demonyo, mas matindi ka na kesa sa devil. Kaya hindi po pwede maging patas ang laban ulit. Pag sumunod ka, lamang ka. Pero pag hindi ka sumunod, argabyado ka. At mas malamang kesa sa hindi, talo ka. Alam nyo mga kapatid, wala pong partial obedience sa Diyos. Pag susunod ka, therefore susunod ka. Pag hindi ka sumunod, walang blessing. At ang bawat salita na binibitawan ng Diyos po sa atin, may blessing. Bawat salita niya may meaning. Bawat salita niya may learning. Most of all, bawat salita niya ay may kapangyarihan. May miracle na nangyayari. May pagpapala na nangyayari. May kagalingan na nangyayari. Ibig sabihin, sundin mo lang, gawin mo lang ang bawat salita niya. Believe me, mananalo ka. May miracle pa. Could you imagine that? Nanalo ka na, may bonus pa. Now, meanwhile, the last reason why we need to obey His word, Numbers 23:19-20. God is not a man that He should lie. Ulitin ko, God is not a man that He should lie. Hindi po sinungaling ang Diyos na katulad po ng tao. Nor a son of man that He should repent, has He said, and will He not do? Or He has spoken, and will He not make it good? Verse 20, behold, I have received a command to bless. He has blessed, and I cannot reverse it. Hindi po sinungaling ang Diyos na katulad po ng tao. Sa tao, pwede ngayon sabihin, mahal ka. Noong Valentine's, maraming ganyan eh. Susunod makalawa, hindi ka na mahal. Pero sa Diyos, pag sinabi niya, sinabi niya. Kung ano man ang nakasulat, mangyayari. Pag sinabi niya, sabi ng Bible, hindi ba niya gagawin? It is a question mark. Pero ano sagot dun? Of course, gagawin niya. Bakit hindi naman po siya sinungaling eh? Kaya pag sinabi niyang gagawin niya, pag sinabi niyang pagagalingin ka niya, pag sinabi niyang pagpapalain ka niya, therefore gagawin niya. At kung mapapansin po niyo, siya mismo yun nagsabi. Sinunod niya yung mga sinabi niya. Kumbaga sa world, utos mo, sunod mo. Sa kanya, ganun ang ginawa niya eh. Kaya sa atin, brothers and sisters, siguraduhin po natin na dapat bawat utos niya, sinusunod po natin or ginagawa po natin. Huwag po tayo mamimili. Pagka mahirap, ayaw na natin sundin. No, mahirap, madali, sunod. Gawin mo lang at siguradong panalo ka. Lahat ng instructions ng Bible, ng ating Panginoon, sinabi na po sa atin. Susundin mo na lang eh. And remember, He cannot reverse it. Hindi niya na pwedeng ma-reverse. Hindi niya na pwedeng mabago. Pag sinabi na ng Lord, hindi niya na pwedeng baliktarin. Hindi niya na pwedeng bawiin. Hindi na. Hindi papayag po ng Diyos ang i-reverse ang salita niya. Kaya nga pag sinabi niya, it shall come to pass. More than 100% mangyayari po yan. In other words, we just have to obey. Because pag sinabi niyang mananalo ka, sigurado mas malino pa sa sikat ng araw. Mananalo ka. Mananalo ka.
Sa kabila ng unequal ang laban, natatakot ka? Basta gawin mo lang ano man ang sabihin ng Diyos. Sunod ka lang. Ayon sa mga salita niya, siguradong magwawagi ka. So brothers and sisters, yan po ang simpleng mensahe ng Diyos po sa atin. Always remember, ano man ang sabihin po niya, gawin mo lang. Sunod ka lang ng sunod. Kuminsan madali, kuminsan mahirap. Pero sunod ka lang. Huwag ka mamimili ng susundin. Hanggat maari, lahat ng inuutos at pinagagawa sa'yo, sumunod ka lang. Bakit? Dahil nasa pagsunod po, ando ng blessing, ando ng victory, ando ng healing, ando ng miracle. Sa pagkakataon po ito, sa simpleng mensahe ng Panginoon ito, yuko natin ang ating mga ulo, tayo po magpasalamat sa ating Diyos. Panginoong Yesus, kami po nagpapasalamat sa iyo sa simple mensahe na binigay niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, binakita mo po sa amin na nandun sa pagsunod ng bawat salita mo. Andun ang susi sa bawat victory, sa bawat labanan namin sa buhay, Panginoon. Pagamat madalas kami po'y natatakot, pero ngayon po pinakita mo sa amin na pwede pala kami lumaban sa kabila ng kami may takot. At naniniwala po kami through every victory, nandun ka. Dahil ikaw yung kasama namin sa kabila ng aming kawalan, pero sa pamamagitan ng kapangyarihan mo, ng kalakasan mo, ng almightiness mo, kaya po kami nakakalaban, kaya kami nananalo. Higit sa lahat, yung pagsunod po namin sa salita mo. Kung minsan, Panginoon, mahirap, pero tulungan mo kami, Panginoon, na naniniwala po kami, wala pong bagay na mahirap para sa amin for as long as kasama namin, nandun ang Holy Spirit mo sa amin. Siya nag-guide sa amin. Siya umuudyok o nag-uudyok po sa amin para makasunod sa bawat salita mo, sa bawat alutuntunin mo, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na lahat ng mga salitang ito ay tumimo sa aming mga puso't isipan at hindi lang po basta mapakinggan, kundi ito po'y masagawa po namin sa aming mga pang-araw-araw na buhay. Kaya muli, nagpapasalamat po kami. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, kadakilaan, sa pangalan mo, in the name of Jesus. Amen and amen. Praise God, maraming salamat po sa Panginoon for emphasizing to us na kailangan po natin maging warriors, mga kapatid. Dahil alam naman po natin na tayo po yung nasa spiritual warfare. Yan po yung labanan po natin eh. Kung minsan tayo po kasi nilalamon po ng takot, pero ngayon po, tinuruan po tayo ng Diyos na ngayong gabi na lumaban. Bakit? Kasi po, our nothingness, yung ating mong kawalan, plus yung almightiness po ng Diyos will make us more than equal with the enemy. Kailangan po may total obedience po tayo sa salita ng Diyos, mga kapatid. Kung ano po yung pinapagawa po ng Lord po sa atin, dapat sumunod lang po tayo. Pag sinabi po ng Diyos na lumaban, therefore lumaban po tayo. Pag sinabi ng Diyos na manalangin, therefore manalangin po tayo. Dahil ito po yung pinakasikreto, ito po yung pinakasusi para tayo po yung manalo sa bawat labanan po ng ating po mga buhay. Now, meanwhile, sa atin naman po mga first-time viewers, napakahalaga po ng pagsunod po sa ating Panginoon. Dahil ito po yung magpapakita po na kayo po yung nagtitiwala po sa Kanya. At ito po yung daan para siya po ay makakilos po sa inyo po mga buhay. So, maaari nga iba po sa inyo, may kanya-kanya kayong mga battle sa buhay. At para kayo po ay makalaban at makasurvive, wala tayong ibang sasandalan. At wala po tayong ibang maaasahan kundi ang ating Diyos lamang. Kaya sa oras pong ito, ang unang pagsunod na gagawin po natin is to accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior and believe in His gospel for you to be saved. Now, pag sinabi nating salvation, sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith and that not of yourselves, it is the gift of God. Malinaw po na sinabi ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya alam po ang tanong, saan tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preach to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved. Ulitin ko, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preach to you, unless you believed in vain.
For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. So madalit sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ. Yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ. So tatlo po yan na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan, yung death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Kaya lang po ang tanong, is believing enough? Pag tayo po ba'y nanampalataya, tayo naniwala, wala na po tayong gagawin, hihinto na po tayo dun, or sutuldok na po tayo dun. Alam niyo, sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, for the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo po'y nanampalataya, tayo po'y naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa believing, but rather we need to obey the gospel of Jesus Christ. But another question is, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. Tayo po'y magsisisi po ng ating pong mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. At naniniwala po ako, kahit pakiramdam mo, marami kang kapalpakan, mabigat ang nagawa mong kasalanan, but for as long as nandun po yung genuine repentance sa ating pong mga puso, dahil yan po yung tinitignan ng Panginoon, yung ating pong taos puso na pagsisisi, believe me, the Lord is willing and able to forgive your sins. At dyan din po papasok yung pong death to sin. So ito yung unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po ibabautismo sa tubig. So ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore, we were buried with Him through baptism into death. Ulitin ko ang sabi, we were buried with Him through baptism into death. That just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang ininilibing naman po natin ang ating mga kasalanan kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. And take note, hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po yung paghuhugas at pag-aalis po ng kasalanan. So yan po yung pangalawang step. We need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now, the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ang ating transformation, yung ating mga regeneration. So sa madalit sabi, tayo mababago na po. Nabanggit po sa Romans chapter 8 verse 11, ganyan din po sa Titus chapter 3 verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Aminin nyo man hindi, sa lahat ng mga first-time viewers, lahat tayo may kahinaan. Kung minsan, pinipilit natin magbago 1 buwan, 2 buwan, sa mga susunod na panahon, bumabalik tayo sa dati. Bakit? Sarili mo lang. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan yung sinasabing power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito po tatlong bagay na ito kailangan maganap po sa atin, kailangan mangyari po sa atin. Unang-una, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat mo ng gustong tumanggap sa ating Panginoon, bilang unang step, pwede po ba na itaas po natin ang ating dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko, yuko natin ang ating pumaulo, and please repeat after me with this prayer na habang binabanggit natin ang panalangin to, andun yung taos puso na tayo po humingi ng tawad sa Panginoon, nagsisisi po tayo sa lahat ng ating po mga pagkakasala. So please repeat after me. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.
So po yung unang step. Para sa pangalawang step po, andyan po yung mga telephone numbers po natin sa baba po ng mga screens po ninyo. Pwede po kayong tumawag dyan para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism. Otherwise, mag-message lang po kayo sa ating pong FB page. Iwan kayo ng mensahe dyan para masagot po namin to give you further instructions. So meanwhile, bilang pagtatapos, muli tayo po yumuko. Magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo po manalangin. Lord, we thank you so much, Panginoon, for this wonderful message, for this reminder, Panginoon, ng patuloy, O Diyos. Wala kaming ibang gagawin kundi gawin lang kung naman ang sinasabi mo, kung naman ang utos mo ay patuloy na gawin lang po namin, Panginoon. Patuloy, Panginoon, O God, hayaan mo lahat na aming manapakinggan ay maalala namin at may apply namin sa aming mga pang-araw-araw na buhay. And Lord, we look forward sa mga susunod na panahon, sa mga ituturo mo po sa amin. And again, Lord, we ask for your guidance and your blessing all throughout the week and your protection, Panginoon. Maraming salamat. We claim the victory in our lives today. In Jesus' name, amen. So once again, God bless every one of you, and to God be all the glory.